Good day, everyone. Today's demonstration is about um, adding action buttons sa inyong mga tables, di ba? Na ating mga table list. So as you can see here, this is the project of the group ni Kurt Bogorio. So I'm gonna run this first so that we will see the update of their application. So they have the login form, and then um, so we have documents, successfully navigating to document, go back to the dashboard, go to request history and account and log out. So good job, Kurt. So dinhi na sa request history. So I think dinhi ta makahimo og mga listahan, no? As I tawag ani, as I have understand that this is the table to show all the document requested by the student. Okay, so history. So dinhi mabutang ang mga listahan sa iyang mga gipang lukat na mga certificates or any files dito sa registrar's office. Okay, so nganong kailangan man ni siya is because of halimbawa ako estudyante ko naglukat ko og napulo ka documents and ang 5 pa ka book ang wala na ako ma-receive o wala pa na ako ma-pick up. So makita na ako dinhi ang status sa katuang nga file. Okay, so um okay naa sila requested number, document type, date requested, status, and modify. What is modify? Actions, maybe that is the actions, Kurt. Action ang ilagay mo dito. Okay? So, dinhi ta magbutang og action buttons sa ikangkit pila nga column? 1, 2, 3, 4, and 5. So they have 5 columns in this table. And sa ikalima nga column, dinhi ta magbutang og mga or mag-append og mga action buttons. So, sa mga action buttons, naagid na siya edit, delete, ug update. Nganuman, para asa ang edit? Halimbawa, ang akong na-add na request is TOR, pero ang akong i-request man di ay is good moral character, 'di ba? So mali ang akong na-request. So ako siyang ma-update. Okay? Pwede na ko siya i-update. So kung delete, halimbawa, nag-change akong mind, di na ko mag-request. So magbutang pag delete, ano ni delete action. And view. Halimbawa, view. I-view na ako kay gusto na ako ma-review, no? Ang gi-request na file, mga details dito. So I can view, no? I can review. So ang ilang ano, okay, blue, blue and red. So conflict card. So ato na siyang ayan na nato na siya ikuan ang inyong design, no? So kailangan ta mag-add lang sa dinhi og action button. So unsaon man nato pag create og mga action buttons dinhi sa atong tables, no? All right, so let's go to our code. So dinhi mo na inyong form and table. So kaniya siya modify, change nato na into. By the way, class, mag-create tag table. Kung mag-create tag table ha, create tag otro table para makita ninyo. So kung mag-add tag table, kung kailangan nato ang table component, dinhi lang ta sa kilid sa palette, dinhi ha diri pangitaon nato ang table component. Table. Yan na diri sa ubos. Okay? Table. Click na to na and i-drag na to dinhi. Okay?
So, kung naamoy mga background images, it's normal nga mawala siya after dragging. It's because of naa siya sa ilalom sa background. So, para mo-appear siya sa ibabaw, parehas sa inyong Figma, kailangan nato siya i-move up or i-set into ayan, sa front. Sa front aning kani ang background niya. Okay, so kaniya siya, ato lang siyang i-resize into desired size sa table and then change the variable into table para sa man request history. Tapos, pila man ka column ang kailangan, adto ta sa ilahang request na class. So, sa ilahang request na class, ang ilahang mga attributes is request number, request date, request status. So, kani mga status, I believe that status ani is like, I think pending approve for pick up or for release or for release and release. Ang date nila, Kurt, it should be a date or kailangan ba nato ang time? Open, kailangan. I-date na lang natin siya. Ayaw i-string. So, dapat, i-import nato no. Ang date, kailangan nato siya i-import that java.util.date. So, use these lines here so that, ayan. So, nag-error na ang inyong mga setter method. It's because of we changed the data type of the request date. So, kopyahan na natin niya ang date and then let's change it here dates instead of string. It should be dates. So, as I have observed, there is no constructor method in this class. So, we need to create one. Okay? So, kailangan may constructor method first. Okay? So, to create a constructor method, ang constructor method, it is kapangalan niya ang pangalan sa class. Okay? So, public request. Ganyan. Pag kumanana, ang tanan data type na kailangan sa isa ka request is atong dapat unsa man ni siya private in document ID. Nga may document ID mo. Naa may document class. I see. So naa mo document na class. All right. So this is the same sa ilahan ni tawag ani same sa ilahan ni take makas na ay request na ay patient. So, related sila. Okay, so let me fix this one first before ko mato sa action buttons because this is really needed. Dapat establish na ang ato ang mga classes. So, atong isunod-sunod, document ID. I prefer to not use integer. I prefer the object document ang atong ipasa. Pareha sa patient, tapos patient. Okay. So, kopyahon nato ni diha. And then, okay. Status. To track our, document. User ID. Bakit kailangan ng user ID? Okay, ha? Kasi, kailangan bigyan po ng ID card. Tingnan natin ibutang. Ay, user. Kailangan ng user ID. Let me think.
Ang request ID. Request number, dili man imaong set request ID dapat set request number niya kay mong kuan is request number. Ang set document ID, document name. Napay purpose date tuod. Bakit walang purpose? Ano na ba? Hmm, add natin si purpose din. Na si document, na si purpose, na si request status, requested date na lang. Need to copy this one and let's put it in the end last for the last item. What's next? What's missing? And user ID I still don't know. I think kailangan ng ID. I think this is student ID. Kung saan nag-request. Right. So, kailangan, I think this is a student. Student. Tapos, student. So, dapat na mo student na class. Like I said, di ba, una ko nga dapat na mo student na class. Kung sa student na class is naa siya mga ID. Tumitok yan. Na ay ID, na ay student. School ID. School ID. I think yung school ID sa ano is a string somewheres. Kay na ay combination of alphabet. Nakisasabi na yung date, birth date na lang. Isa pa, i-full name na nato ni siya. Address. So, kung nato mo i-add diri, i-add nyo lang. Tapos, maging tag constructor, there will be always three constructor method. Constructor method. Okay, ano na. Dapat yung sunod. Okay.
5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Siyempre to your level ano, 4. Naapalay course ano Diyan din yan sa mga din. Initialization na din sa data. Ayan. Okay, so kanan, butangan. So nanatay constructor method which initializes the initializes the value of a student. Okay? So din sa request kani pod kailangan pod nato og mga data na ipasa. Request number, request 3. Na-erase ulit na ako. Da. So, ID, request number, student, document, purpose, request status, and requested date. So, naapanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, I'm making sure that all the data is being passed to the
global attributes or the attributes. And here, what's happening here, wala may ID, erase na 'to, wala pa na nga yung ID. Ang atong pangayoon na lang is ang i-set ang student o i-get ang set document, get document, get ID, get request number. Set ID and set request number. By the way, we don't need the set ID. Because ID is dili na to siya i-allow na ma-modify. So, set document wala na. Erase. Okay, so this is it. Yung request nila na class. And let's go to the document type. Nasa document type. So I suppose that this is where the different types of documents will be mo na siyang mo represent sa different types of documents. So oh, okay. I think dili ani siya kailangan. Dili na nato ni kailangan. Delete na nato ni siya. So dinhi sa ato ang final request, dili ta mo gamit og string na lang ni siya. Tapos document type. Ganyan. I think ang request, ang user sa isa ka request, dapat daghan siya og i-allow nato na mag-put pa silang document panel. Nang magod nilang structure sa document. Specific pag pag-click ana daw is automatic translate of records sa iyang request. So kani nga structure is wala niya siya gaalaw og kuan kanang multiple request. One to one lang talaga. So, ang sakto man gud ani kay dapat anyway.
let's sundan na lang natin yung idea para mas madali pa pero dapat na unta ini i-allow ninyo nga maka-select multiple documents ang iyahang ma-request. Anyways, let's proceed to next okay. So nag-change ko og data type sa document, himo na akong string. Kaya ang atong pag-save ani ingani na lang example POR ganyan. Tapos January average nga na naka-string. So excuse me. Now I guess we do have request now and we do have student class. You have user. So kani si user na I am the user. Dapat si dinhi niya gibutang full name course level. Okay. Dili dari. Ang mas maayo kahit sa inyong user is naalang niyo siya user ID, user password, full name, wala lang. Dili na mag full name. Bali ang pangayoon nato sa isa ka user is ano lang, ID, username. Kung ipanili. Okay, delete. Okay, so muna inyo ang user na class. Okay, so naano siya user ID, username, string password, and role. And tinira yun sa ubos. Himo itag getter method. Okay. Tapos setter method din for password, for role, and user ID, user set username. So, yun lang. Wala yung set ID. Okay? So, kanilang review. Muna yung itsura sa inyo ang user na class. Constructor method. Getter methods for specific attributes and setter methods. Now, next is what I want you to do is like, since na ang inyong user man good nganong ingani man ang structures because of ang role pwede ni admin duha lang sa atong i-role ani admin og student, di ba? Si admin mo ay mo manage, si student maoy mag-request. Okay? So dapat kani ang user is associated or each student is associated to the user.
So dinhi ta magbutang og private user and user. Dapat naa si estudyante dapat naa siya'y user account na magamit niya to log in the application. So ato siyang gi-add diri sa attributes and then mag-list that user is equal to user. Okay. Now next si admin. Unsa man ni si admin? Dapat si admin ano pod, empleyado man si admin mag-add pod mo og class nga employee. Employee. So sa isa ka employee na kay private employee. Naa gyapon siya kopyahan na lang nato yun. Ayan. Gamay lang atong ibutang. So ang isa ka empleyado na ay ID, naa siya'y employee number. Naa pod siya'y birth date, naay full name, address, text, contact number, ano. Tapos after that maghimo ta og constructor method to initialize all the values. So the same thing pa din. Int string employee number, date birth, date, string full name, and ganyan, and then ganito. And then after that, kana lang. Okay? So ang sulod sa ato ang employee is kani ang mga attributes and the constructor method. And dapat naatay mga getter method para sa mga kuan specific attribute. Okay. Mga getter methods lang atong himuon. Ayaw na ang setter. Get address, birth date, contact number, get employee number, get full name, get sex, and get ID. So mo ning sulod sa atong employee na class. Kung pagkahuman ana at tabalik ka sa student class. Sa student na class dapat naapod kay get. Kay kung gusto nato display iyang ngalan dito sa application, we can do that. So get address, get birth date, get contact number, get course, get full name, get ID, get school ID, get sex, and get user, and then get your level. Oh, napatay nalimtan sa balik sa employee na class. Dapat si employee na class kay mo login man pud ni siya, dapat naa pud ni siya ay user account. Associated siya sa user account. Then tayo getter method to get the user. So, maning sulod sa inyo ang employee, attributes, employee, na constructor, and these are the getter methods. Okay. So, now, humana ang employee, humana ang student, ano na nato, okay. So, ay ito sa ilang login panel. Ilang login panel kay nag-error. Tungod to sa akong gikubian nga data. Get username naman gud siya.
Hmm. Tapos request history, nag-error, it's because of yan, nag-populate na sila table, dili na mao ang mga getter methods kaya akong giotro. So, get get document man ni, document. Lah, users lagi ni iyan. Oh, wala pa dahil ni ninyo na ano, part na request history na natin ni ano dami. Parang inyong ipa, wala pa dahil ninyo ni botangan ba para sa history. Huwag niyong i-delete. Dahil din sa main, let's check this. Users, document. Wala na ni si document. Si student lang noon na. Si student, isa pa tong isa. Yung ari, request. Isa pa, user, student, employee. Hmm. Okay, mani ang inyong mga class. User, student, request, and employee. Kaning uban, wala na nilabot, i-delete na natin ni. Kaning release. Unsa man ning release? Na ay release by mga ano. Ang dapat kani ang release by didto man ni siya sa request. Kani siya dapat didto. Kani ang release didto ni siya sa release, I mean sa request. Request na ni siya dapat i-appeal. Ato ni siyang ibutang sa request. Mhm. Na ay requested date, na ay release date, dapat dated na siya. Um, release by. Ang release by is suppose this refers to a person na nag-release. I think ang atong ibutang gani ang employee ID. Tapos ang string release status. Ano yung release status? Remarks or something? Na ako dito ba sa status rejected? Approved or rejected? Wala na ng status ganyan. So ang wala na to ma-add is kani release date of employee ID. Dun sa request.
Ato lang siyang i-add diri. Comma, um, release date, comma, string, int employee ID. Tapos, dinhi na pod mag-add tag duha para sa then getter methods. Get release date, get employee ID. Hmm. Okay, so nantay na-add na duha, get release date, get employee ID. Natural na mag-error ang inyong main class. So natay ipang-add din sa main class na kaniya sila. And then i-delete na nato tong release na class. Delete. Not needed anymore. So what do we have here? You also have notification. Delete that notification class. You don't need that. Notify. Mm. And so in your class, you have employee request, student, and user. Those are the um tawag ani needed para maka-create ta og document release and request application. Kung kung nag-error ang inyong main, locate that error now. This is kani siyang add users. Muni ang nag-initialize og add sa users, mga new user class. But nag-error na siya, it's because of ang structure sa atong user is kanian na lang. Ba? So, pila ka parameter? 1, 2, 3, 4, upat. So, ang atong user, upat. Dapat diri, dili ang mao. So, since na mag-add ng users na ari itong tawagon. First data located in index 0 is equal to new user. Yan. So, let's say first ID is 1. Ang iyang username is, halimbawa, admin niya siya. Yung password is, sabi niya, 3. And ang iyang role is an admin. Kaduha nga user, mag-add lang tag duha ka estudyante. For student niya, 1 is equal to new user. Ang ID kaduha, username, stud1, or stud1, stud1, 2, 3, password, and iyang role is a student. Kaduha na estudyante. 3. Tapos 20. So, ayan na tayo users.
And tawagon nato siya, don't forget, tawagon nato siya sa sulod sa main constructor para ma-apply ang kaniang mga data dito sa atong users array. So, next natong buhaton is natay users. Si request history man ang atong i-populate. Para ma-simulate nato ang request history, we need to have a parang data nga initialization sa data. So, yun tag private void init student. Excuse me. Kani mag-add ni siya sa student. Students array in index 0 kani ba ana is equal to new student yan then student 1 user si student nga una is kani siya ano siya no tapos school ID yun sa may school ID ay student no ID full name birth date butangan mo na sa local date now lang sa ang address atong butangan og BDO email next contact number naka-string yata lang contact number dito so sa data okay, okay naka-string and your level let's say first year and BSID okay no okay date di ay siya okay date di ay ang data type dili siya local date mag-change na og date ay, date that year date yung personal and date that also sa kamaran sa object so so ang pagkuha sa date kay since na dinhi sa student is akong gibutang is date ang data type sa birth date dami dito ila ni Kate is ang atong gamit is local date kay mo may butang dito local date so dinhi date man siya so um nagutang lang ta og date so or paon na to ang
Okay, so kini siya ang first nga student pas maghimo pa tag ika-2, 1, 2, student 2 and 3, then iyang username is kani ang ano, ipatag isa para daghan tag estudyante. 3, ang ID niya is 2. Okay, so kani nga estudyante explain ko lang. Kaning first student nato ang iyahang associated account or associated user account is kaniyang ikaduhang estudyante is kani iyahang account and kani siya is kani. Okay. So I guess this is it. Then kailangan nato tawagon ang method din sa constructor ni. Tapos next natong button is maghimo tag empleyado. May akong giingon Kurt nga maghimo mo daan og data para sa isa ka estudyante karon mahimo pud tag para sa empleyado. So employees in index below is equal to new employee. ID gyapon niya 1. Iyahang user account is 0 kay admin man siya kani ang account iyaha associated sa iyaha. So employee number, let's say ganyan, tapos birth date parehaan ni full name niya is ang address niya is Bacolod. Mail contact number is okay. So isa lang atong i-add nga employee wrongs dapat mo as okay, so isa ka employee ang iyang associated account is kani ang user. Okay, so first index or first user. So para mo ano ni siya, don't forget it to include here or call this method inside of the constructor of name. And next, lastly, is to create a request para na ano kay mga data nga na-request na. Okay? So, same thing. Ingato lang gihapon no diri sa main. Para niya makapag ano pa class kapag demo ta muna maghimo ta daan og mga data instead of magsige pa tag add, diba? Init request. So request in index 0 is equal to new request 1. So request 1. Ang sunod nga request ano siya? Request number. Request number is 1. I think ang request number is
Ganun. Wala na diya. Request number. Mag-structure tag request number. Siguro, maghimo tag format per, let's say, mag-start siya sa month. Kung month karon April, dapat 04 ang una. Or ano, year una 26 tapos April. And then ang number 1 kung first siya. So kung ikaduha nga request, mahimo siyang ganito. Kung ikatulo, ganyan. Kung sa March siya nag-request, ay sa March dapat 03 tapos 1, ganun. Okay, so April. And then student, isa mga na students ang una nag-request, let's say ano si students 1. Tapos document type, this is a string. Say POR yung request. Sa may purpose for employment. Tapos request status. Let's say approved. And request date, let's say local date that now. Ano lang sa ni? Release date. Ang release date is wala. Then ang pinaka-last sa data ni request is ang employee ID. Kung kinsa ang nag-release. Pang sa ato 0 kay halimbawa wala pa na-release. Ang date pang sa ato og null. Unsa ni siya? May date din. Okay, so request wala lagi siya. Yung ano. Sila na tayo request isa tapos. Patag, diba? Puro si students yan nag-request si Jiwa. Ang isa pa yung request diploma, ganyan. Okay, so ayan. Ito din siya tawagon. Dari, pinaka-last ng ano. So, muna siyang mag-initialize sa mga data kaning upat, no? Para mo execute ni ang mga code, ng mga method, ng mga instructions. Kailangan natin siya tawagon dun sa constructor. Okay, para mo run or execute ang code nga naa dito. And then, naana pa, so, next thing to do is, since nga naanay sulod ang ato ang mga data, dinhita sa request history. Dinhita sa request history. So, first natong buhatan is, we need to populate the table. Kailangan nato nga mapopulate ang table dinhi sa request history. So, first is we need to identify which data
na kailangan nato siya ipa-show dani sa table. Okay? So, adto sa request, ang importante is ang request number, document type, status, katulo na siya, requested date, path, 5, ano, unom ka column. Ikapito ang kaniya siya, ID. So, balik ta sa request history. Ato ta sa iyang properties to add columns dinhi sa atong table, na siya preset na 4 columns. But what if napatay i-modify nato ang mga title or headers dinhi ta no? Naay properties sa table, right click lang na siya, properties. And then ato ta sa model nga property, i-click lang ning tulo ka dots dinhi sa kilid, and then it will show you a dialog which shows the columns, no? Una, ang number. Kaning first column is para na siya sa mga ID. And next is ito, request number. Kani siya document nag-request. Re requested date. Mag-add ka tag-usa para sa status. Release date. Unsa pa, released by. And then pinaka-last yung action column. So, dili na ibutang ang mga action buttons. And then don't forget to uncheck the kani para dili sila editable. And then kaning action column lang ang i-retain nga naka-check. And then kaning si rows dinhi zero na nato siya because we will populate this table dynamically using the data, real data. So, and then delete na tani gi-monitor. So, kani siya table request history. Atong i-adjust ang change na to ang font size. Sakto na siya. Okay. Okay, so this is it. And we need to populate this table now. Dinhi ka sa source code ani nga page or panel. Maghimo ta og method, no? Public void populate the table. And then tawagon nato ang default table model, default table model. And then kani siya ang ngalan sa imuhang table. Make sure that you know the table name or variable name of that table. Imo din siyang ibutang diri. And then that get model. And then kaniya siya nga line is to set the row count into 0 to make sure that there are no other extra rows nga ma-add dito sa table before i-populate ang data. So now we are going to populate the data now using the for loop because ang data is given sa array. Naka-array. Okay? So, kailangan na-tracking kinsay kailangan first thing na dapat paibutang diri nga ID sa user nga nag-login. Zero sa lang po.
Tapos ini, isa pa, next. So kana lang sa kani ang current user ID, asa ni siya mo-trigger, asa ni siya masudlan nga data, dito na siya sa login panel. Pag-click sa login panel, dinhi sa login button, dinhi na siya mahitabo sa ayan, dinhi na siya nato tawagon main dot current user ID is equal to ano, main dot users index dot get user ID. Dapat no, sakto lagi na siya. So, so kani nga data gipasa niya dito sa amin pang user ID. So, yan mga itong i-add dito sa taas. We should make this public. Okay. And next is we go back to request history panel, and we will continue this loop. Ang atong ilap-ana is ang request main that. Ouch, dili siya makita. Let's go back to our main and check it. Ay, wala man din. Doc request lang daw siya na variable. So, main dot doc request dot length mag tawag tag model that mapipilit siya taog data that add row for string object bracket and then the braces, and then let's add column 1, column 2, column 3, dito man ko kabuo column 4, asa nila ko nakuha kani siya dinhi na siya sa mga columns sa imong table. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 man di pa po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ang first na column is para sa ID. Okay? So, wala na tayo. Doc request. Nag-error po. Na ako'y na kulang na parameter. I mean, closing. Tapos, wala ka. Oh.
Okay, yung error di ay is natural. Okay, so ang first column is para sa ID. So dinita main dot since na siya atong ilop mao tong gamiton document request in index I dot get dili siya yung ano ba dili sa nato no kay gapos of error dot get ID. Kaya pa rin ka mag-comma main dot request in index I again dot get sa tuo siya number ba to request number. Kailangan sunod-sunod dinhi sa table request number sunod document type requested date din sunod. So para mas mapadali ato sa among estudyante 3, 4, 5, 6. Oops, my God. Enter, paste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ikawalo is para sa action. Actions button. Then kani siya sa ikatulo is ang data nga document. So get document dinhi. Sunod is get request date. Sunod isa to siya status and release date. Get status ano mali get la wala lagi siya nakuha na status. Wala status dinhi. Get request status na yung pangalan. So get request status. Release date and release by. Get release date. Get release by. Paano release by dali? Hmm. Sa employee. Sa request date at natay bag-on kaning employee ID dapat employee ayan na lang sakto na to and ayan na lang balik pa dito sa request is the panel ano no so aton siyang i-run kung mapapilit bagay siya sa table. So ang nag-error sa ato class is ang dates.
So, pag-get nakalisod sa date nga klase, ano siya, mas maayo kung local date lagi ba. Ano na lang, maghimo ng tag-date nga date now, parsa lang ta. Like sa atong iba't ito ni Aye, maghimo ta og date is equal to date dot format, local date. Hmm, hmm. So ingani ang pagkuha og date, kailangan nato siya ano dili nga diretso ta magkuha og date.com instant. So, hmm, okay, so let's run. Ay sa kuan init employee. Sa employee gihapon naay date. So, tanggalan ka dinhi. Okay? So date and hmm, run. Sa request naabot gyapon ni siya date. Okay. Lisa nato na siya og date. Run. Okay, so nira na siya. Log in, wrong username and password. So let's say log in ang student stud1, then stud1, 2, 3. Okay. And then after that, pag mag-view po request history, dapat nito nga tong mga dito. Okay. Ang .id, okay. Document request is equal to null. So, ato pa sa request is ito populate the table. Before ta mag-populate og mga column, data columns, or let's check first if ang kanaa nga current request is not null.
Kung null, di continue lang para i-skip niya ang next instructions which is kaniya. Ito, run. Because history, error Japan, and what's the error? Oops, kaniya. I forgot in-index I pala yan. Kaniya siya. So, ang kaniyang loop, i-loop niya ang mga request, and then kaniya i-check nato kung ang kaniya nga request is equal to null. Yan. So, successfully na-added na-populate siya ang tulo ka buok. Okay. So, kaniya pag yun is yan, 0 and actions and release date. Okay, so nganong gi-empty nato ang release date? It's because of ay ano siya ma-trigger nga na-release na ang document. Okay, di ba? So, ang release by is 0 lang sa kaya wala pa man na-release ang document. Ang status is naa pa siya sa approve. So, next sa tumatan is patsagaan sa natin ni Tagchat ang atong table. Dapat dagko, tag-as ang iyahang row o mas dako ang iyahang mga font size. So, let's go back to our design. So, right-click lang sa table and locate the font. Let's make it 14. And at ito sa row height, na ay row height din adjust the row height size into 40. And then click OK. And tapos yung i-close ang atong run nga program. Run tab outro. And stud 1. Password, login. That's sa request history and ayan. Ano na siya. Okay. So para mawala na ang blue nga square or border pag i-click nato ang table, balik lang ta sa ato ang design, i-right click ang table, go to properties and locate the focus property. Na ay focus property, focusable. I-uncheck lang ng focusable, focusable. Yan. So, yan, good no. Trial and um, i-click na tong table, wala na tong blue. Alright? Hmm. So, next na tong pattern is para ma-align ang mga text. Nakita niyo ang header na ang header is naka-center, pero ang text is nag-start siya sa left, naka-left alignment siya. So, ang kanyang mga header text is or header title of the column is naka-center align, pero ang mga data is naka-left alignment. Okay, so saan na to siya para same sila nga naka-left alignment. Dili ta mag-center. It's because of dili ta matag na ang mga data, dili sila balance. Alright, so let's make this into tawag ana kanang ato siyang i-center. So balik ta sa atong source code, human nato og populate, magbutang ta dinhi outro, magbutang ta og create outro og method private void set the style. Tuman ana, tawagon nato ang klase nga default table cell renderer.
Butangan nato siya og header is equal to ano nato ni siya, butang din nga, and then tawagon nato ang pangalan sa table dot get table header dot get default table renderer. So kaniya siya nag-error na siya class is because of it needs to be imported. So add import for Java x.swing.table.default table cell render. So muna siya. Ano no? I-import na to. And next na itong buhaton is mag-set na ta og horizontal alignment. So tawagon na to ang variable ni default table renderer dot set horizontal alignment into swing constant into si swing constants dot left. By the way, classes kaning sa swing constants is i-import gihapon na siya. Okay? And then balik ta diri. Tawagon nato si default table para naman niya siya sa ano class sa kaniya siya kung kaniya siya para sa header kani ang sunod nato nga buhaton ba okay tira nato ang atong program kung mo effect na niya siya dinhi sa una no run resources area. Ayan, naka-left align na ang table header. Okay? So, kana lang. And then, kung gusto ninyo magamay ang column, aning number, i-control ninyo ang column width sa certain column, ingani lang inyo ang buhaton. At ito, balik tayo itong, para ba ito? That's so style. Then he is, i-adjust na to ang column. So, to adjust the column width, tawagon na nato ang ngalan sa table that pagkatao na to ang get column model. Tawagon na to ang get column model that get column in index. Kung ihapon nato unsa man na index sa column nga atong i-adjust. So since na kaniya siya ang first column is naa sa 0 index. Okay? I-set nato ang iyang minimum width into let's say 40. Then copy lang na siya din sa ang iyahang i-set na to ang iyahang max width into 40. So let's run this program and see the changes. Because history, so ayan, nagamay na ang first column. Okay? So that's it for setting up our table. No? Ang header, naka-left alignment na para tungod siya sa mga data. And next natong buhaton is to add actions or action buttons din sa each row. Okay? So, let's proceed to that. Ano? By the way, class, after that, naa tay kato akong ingon sa inyo ha nga
naa sa G Drive ang i-share nako sa inyo ha ang link na atoy naka-zip file nga action button na package. Inyo lang i-add diri sa sulod sa source packages na ato siya sulod na mga upat ka class. And then naapoy upat ka icons. Okay? So, sa sulod sa upat ka class naa si action panel where dinhi nato set up or i-design ang mga icons or action buttons, no? Para sa view, sa edit and delete. Kung gusto nimo i-change ang icon, kay gusto nimo butangan og color, you can just click this button and go to the properties and then change the icon. Okay? So, ingana lang. Then dinhi sa para ni sa action panel ha, kani i-click ang action panel and then next is ang action cell renderer. Ayaw na ninyo ko BE. Kung you think na tulo ra kabuok inyuhang icons, dapat tulo ra pod kabuok ang event nga naa dinha or else pag error na siya. And then ang action cell event which is ang interface of our event dadto sa each button kaniya siya mo ni ihang sulod nga mga code, no? And then dinhi sa action renderer mo ni siyang mo render didto sa mga action button, no? Sa ato ang mga columns. So naay upat ka class. Kani siya o kani action cell editor, ang action cell event o ang action renderer. Nakasulod na siya sa isa ka folder. Ang ngalan is action button. I-extract lang to ninyo ang naka-zip files and then copy the folder and then paste it inside your project dinhi sa source packages. I-paste. And then, ready na siya gamiton. Okay? So, mani na ta diri. Ang atong kulang is to populate it, no? Ibutang na to siya or i-embed sa kada row dito sa table. Ang first atong buhaton, ato gyapon siyang buhaton og galingon nga method. Private void set actions. Pagkahuman, sulod ani sa method, tawagon nato ang kaniang action cell event, kaniang si interface. Ato ni siyang tawagon dito. First thing to do. So, tawagon nato ang action cell event. Tapos, space. Butangan nato siya ang identifier na event is equal to new action cell event. Instantiation gyapon ni siya. Tapos, ibali maghimo ta og class diri dato. Okay. Unsa man siya is not abstract and does not override. Okay. So don't worry about this error. No? Ma-fix na siya karon. Now, since na ato siyang gitawag kani ang interface, kailangan nato i-override ni nga mga method. Okay? Kopyahon nato ning tulo dinhi sa gikan sa action cell event ha nga naa diri. Kopyahon nato na siya atong ibutang sa diri sa sulod. Pagkahuman is dili na siya kuan kay dapat naa na siya sulod. Kani apod curly brace and the last one yan. So kani silang tulo nga mga event is mo ni siyang mohatag og mga functionalities dito sa ato ang mga action button, no? So kani ang makita ninyo dinhi nga yellow, kailangan lang nato na siya butangan og override notation. So yan na lang.
So pagkahuman is kaniya si action sol event is ganito, ganyan, kailangan siya of ah, yan, don't forget ganyan. So, sulod aning on edit, unsa imong buhaton pag i-click ang on edit. Butangan sa nato og mag-show lang sa siya og message na on edit. Pagkahuman, dinhi ta sa ubos sa class, finally, ato siyang tawagon ang table kung asa nato ni siya iset. Table repository dot get column model gihapon ta dot get column index. Now, kaniya siya class kailangan nato i-identify kung asa na column or unsay number sa index para sa atong action. So ato ihapon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nag-start man ang index sa 0, so this will be 7. Okay? So in index 7, mao ni siya. Okay, so pagkamanda na is ato na din tawagon ng atong cell renderer. Ang atong himuon nga cell renderer is ang katuo ang klase nga action cell renderer. Pagkahuman, kopyahan na nato ni dayon ang atong tawagon is ang editor naman. So ano nag-error siya? Last action cell wrong spelling yata ako. Check sa nato ang dini action cell editor. Action cell editor. Let's see. And ang isa is action renderer. Action renderer lang man din. Si action cell editor, add import. I-import na natin. Ini, create new action cell editor to table cell renderer. Set renderer, dili niyo siya set cell editor niyo siya. Okay, so, kanya siya class. Patalagan siya table. Alright, so, kani siya table repository, get column model, get column 7, kopyahan lang na ninyo din na. Then, ang inyo lang timan-an is kani ang column. Kung unsay index sa column para sa inyong mga action buttons. Make sure that you already added kani ang package na adi ang mga class o mga images. So, let's run a program to see if naa na ba dito ang mga action buttons. Wala. Okay. Bakit wala? Ay, wala pa man natawag sa constructor. So, make sure that dinhi nato siya tawagon. Human og set sa cell style, human og sunod is ang pag-set sa actions, and then finally, ipopulate nato ang table. Dapat sequence ni sila. Okay? Di pwede nga mauna og populate ang table ay haang pag-style.
na lang. Okay, kung i-click na 'tong mga action button, click. Nag-display ang edit, kani delete, kani, view. Wala nagbaylo galing ang nagbaylo sila. On edit, check nato atong design. Button view man, kailangan ato sa action cell editor. Dinhi sa button view dapat ang event niya na i-fire is ang on view. Tapos si button edit niyang i-fire is ang on edit. Dapat kani si button delete yung i-fire si on delete na pa interchange lang din sila. Okay? So if maghatag lang ko otro di ay og kuan kay mali din tong nahatag nako sa inyo ha. So kung mag-request ng mga action buttons, message lang ko ninyo para mahatag na ko ni sa inyo ha. So run our program. Request. So pag i-click nako ning mata na icon, dapat ang mo-display sa console is view. Tama. Pag i-click nako ning pencil, ang mo-display is edit. Pag i-click nako niyang button nga mura siyang trash bin, dapat delete. Okay, so mao na ni siya, diba? Mao na ni siya ang pagbutang og mga actions didto sa atong mga table. Okay? So naara na din sa inyo diha kung unsay iyang i-perform na code kamoy mag-add ana dinhi sa sulod. Asa ninyo siya ibutang diri mismo sa kaniang sa set actions. Okay? So I guess that's all everyone for these demonstrations, and if you need to ask anything, just message me. Okay? See you. Good night everyone.